By the way, my name is Marlon and I am from Vancouver, Canada, but raised and born in the Philippines. Hey guys, kamusta kayo ngayon? And it's another vlog today. So, ang ganda ng panahon ngayon dito sa British Columbia, which is in Vancouver. So, today, ang gagawin natin is magraran lang tayo ng errands. May pasok ako ngayon. I start at 11, but now it's 9. But pupunta tayo sa FIA. That's a Canadian food blah blah blah. So dahil ang gagawin natin, mag-aasikaso tayo ng papers. Like past few weeks, medyo madami tayong ginawa dahil yun nga, dahil aalis tayo, pupunta tayo ng Philippines. We will be having a vacation for a month. So ang decision namin mag-asawa is to bring our dog with us. So that's why pupunta ako ngayon sa CFIA to process the papers para i-import yung aming aso. Yeah, si Marshall. Papakita ko yan. And most of you, alam nyo, kilala nyo yung dog ko. Pero, yeah, si Marshall, yung aming nag-iisang one and only dog. Na 6-year-old Bichon Frise. So, samahan ninyo ako ngayon. Hindi ko alam kung makakapasok yung camera natin, pero we'll try dito sa ating glass na meta para ma-record natin yung inside ng CFIA. Saka, not a big deal, pero yun ang gagawin natin today. Nasa Highway 99 tayo guys. Pupunta tayo ng Burnaby kasi dun sa mga gustong isama yung kanilang mga pets with them, you have to get lahat ng papers ninyo sa inyong vet. Mas maganda kung isa lang ang vet ninyo, dun yung lahat kukunin. Kasi kapag itinransfer nyo na itinransfer, it takes time before you get pag nawala nyo yung mga papers nila, isa pa rin yun. Importante talaga dito sa Canada is mga papers. So, huwag nyo kakalimutan yun. So, we still have like 38 minutes to go. Now take exit 16 on the So, right. darating, ang schedule natin is 10 a.m. So, papunta tayo ng Burnaby today kasi doon sila nakalocate. Kung kayo ay taga Vancouver, doon nyo kukunin yung pinaka clearing ninyo papuntang import, papunta sa bansa na gusto nyo puntahan. So, dito nyo kukunin yun. Ganda ng weather ngayon guys, ang ganda ng weather. Like it's 11 degrees, mostly sunny, cloudy. Yun, sunny, cloudy. So ito yung isa sa mga bridge dito na dinadaanan namin pagpapunta kami ng Richmond o kaya ng Burnaby, pwede rin Vancouver. Tawag nila dyan is the Alex Fraser Bridge, and we are in Delta. Parang sa ano lang, ano ba to? San Juanico Bridge. May mga ganun ba dyan sa Philippines? Hindi tayo masyado panggala sa Pilipinas. Yan yun.
Alex Fraser Bridge. Ayan. Isa sa mga bridge dito sa Vancouver yan. In 2 kilometers, take exit 11 on the right onto BC 91A toward New Westminster. Ganda guys, diba? Tapos yun sa dulo, yan makikita nyo na yan. Richmond na yan, Delta, Burnaby. Yan na yung halos yung mga yun. Tataas ang mga buildings. So yeah, bago tayo makarating sa pupuntahan natin today, kwentuhan muna tayo. So ayun nga, first time naming first time naming dadalhin yung aming aso papunta ng other countries, which is ang pupuntahan pa natin is sa Philippines. Pa uwi tayo sa Pilipinas dahil tayo ay Pilipino. Okay, so medyo traffic pa. Nakasunod pala sa akin to. So medyo traffic, ngayon napaka-traffic na ngayon, kahit anong oras. Pag sinabing traffic sa Canada, hindi siya yung yung tipong naka-steady lang. Hindi katulad sa Pilipinas naka-steady. Dito ang traffic is In 2 gumagalaw. kilometers, Pero take the Marineway West exit on the left. mababawasan ng mga siguro 10 to 15 minutes yung biyahe ninyo. So kailangan nyo ng medyo maaga-aga. Minsan kasi dito sa Canada, pag umalis ka, saktuhan. Kaya minsan, kasi alam mo naman na hindi naman ganun kabigat ang traffic. Pero may mga certain areas talaga na traffic siya. So like dito, papunta tayo pa Burnaby. So, yeah, medyo traffic dito. Sa New Westminster to. So, pakita ko sa inyo, ha. Ayan, pag sinabing traffic, ganyan ang traffic. Kasi ngayon din labasan ng mga truck. Hindi ko alam kung what time sila lumalabas, but you know, most of the time nandiyan naman lagi sila. Pero yan, ganyan ang traffic dito. Pero nagmo-move siya. Yan ang tinatawag na traffic dito sa Canada. So yun nga, excited kaming umuwi dahil to be honest, umuwi na ako last year. 2 weeks ako nasa Philippines. Medyo short lang siya, pero busy at saka ang bilis ng araw. Like now, kasama ko yung anak ko tsaka yung asawa ko, like my wife. Mag-i-stay kami ng 1 month. And then yung daughter namin just for 2 weeks lang kasi may klase pa siya the next 2 weeks. So may something siya uuwi. Kami may katapusan na halos. So marami tayong gagawin sa Philippines. Excited na mag-vlog kasi lahat i-document natin. And then I think pupunta kami nakabook na kami. We're going sa Thailand as well for maybe 4 days. So may mga kasama tayo sa Thailand. Hindi lang tayo, may mga kasama tayo mga kamag-anak. Yeah. And dahil nga first time namin dadalhin yung aming dog, ito na yung pinaka magandang idea sa mga tao na sa ibang Filipino or other Filipino lang kasi Tagalog tayo, kung paano nyo dadalhin yung dog ninyo papunta ng Philippines or ng ibang bansa. So ito yung mga part na tipong kinakabahan ka kahit papano dahil syempre kailangan kompleto of papers mo. The same time, hindi lang vet, kumbaga kailangan pupunta ka sa designated kuhanan talaga ng, di ako magaling sa documents eh. Asawa ko talaga pinakamagaling dito. Pero I'm trying my best kasi sobrang busy niya. So share kami ng chores pagdating sa traveling. Kung siya dito, ako sa papel siya sa mga flight ticket, mga ganyan. Ako naman sa mga bagay-bagay, like pag-empake, kahit papano, pabili-bili ng ganyan. Siya mo ko maasahan. So,
Yun, ngayon ko gagawin ito dahil tumatanda na tayo. Kailangan matuto tayo ng mga bagay-bagay. At saka ako lang nagda-drive sa family kahit pa paano for now. So, yeah. Hopefully my daughter will pass her driving exam soon. So, yun. Yan, nasa Burnaby na tayo. And we still have 25 minutes to go. Dahil nga nasa bridge tayo ng Queensboro Bridge. So yan yung Queensboro Bridge dito. Yeah, we still have time. Sabi kasi dito sa aking map, it's mga 9:45 tayo makakarating. So we still have 15 minutes to spare para hanapin yung building. Madali naman. Nakakatuwa na nowadays, like ang dali ng mga bagay-bagay. Ewan ko lang nga dito sa Canada ganun, kasi saka sa US. Ipin mo lang sa Google or dito sa map ko dito na ginagamit ko from my car. Ang bilis, nandun ka na talaga. Doon ka niya talaga ipipin ko. And alam din niya kung traffic or lahat. So, i-reroute ka niya. We still have like 1 week to go. Siguro mga 8 days na lang. Yeah. 8 days, pauwi na tayo ng Philippines. And dahil 3 kaming uuwi, ang dami naming bagahe. Dalawang tig to 23 kilos kami. Plus meron kaming mga hand carry on, and we have our dog as well. So medyo marami tayong bibit-bitin, and sana makapag-vlog tayo ng maayos. Buti na lang meron tayong handy dandy camera over here, so madali lang siya. And I'll try my best na mag-edit every day ng the day para hindi tayo matambakan ng videos, kasi mahirap kapag yung tatambakan ka. Sobrang tagal na na-store na, tapos saka mo lang na-download. And kaya ako dinownload yung mga huli kong mga videos. Tagal na noon, like siguro mga 3 to 4, 5 months ago na yun. Yun, ngayon ko lang natapos kasi hindi naman, madali naman siya, pero sa timing kasi mahirap sa timing sa trabaho. Hindi naman pwedeng nag-edit ka habang nag-work ka, and pagdating naman sa bahay, pahinga ka na. Yeah, sikasuhin mo pa yung mga bagay-bagay sa bahay. Yeah. Dito kasi sa Canada, hindi naman uso magkaroon ng kasambahay. Ikaw lahat ang gagawa. Yun ang number 1 dito. Kaya kung ikaw tatamad-tamad, for sure, ang bahay mo ay sobrang disaster. Yung palalinis ka na nga, pero pag nakalimutan mo in a day or 2, yun na yun. And kapag meron ka pang mga pets, yan, mahirap. Like, tulad namin, may 2 kaming cats, may 1 dog. So, yung dog namin di naman nagsished, pero yung 2 pusa, yes, yun. Kaya kailangan meron kayong time para maglinis. Yan. Nagkukwento lang ako dahil wala tayong magawa ngayon, dahil we're stuck in a semi-traffic. Semi-traffic na lang kaysa traffic, kasi traffic iba yun. So yan. And yan, yun. Excited nga uuwi. Dahil first time ulit umuwi after, sana every year makauwi lahat ng bawat Pilipino. Diba? Kasi masaya kasi after mong magtrabaho, syempre wala ka sa sarili mong bansa, and you know, doon ka na lumaki. Ang sarap din ng feeling na umuwi-uwi ka din once in a year. Pero sabi nga nila, ang pamasahe ay hindi biro, which is true naman. Pero minsan iisipin nyo din, you know, life is short. Kung kaya nyong umuwi kayo, dahil iba yung nagagawa ng kasama nyo yung family, kasama nyo yung loved ones ninyo, friends, kung may mga friends kayo, ganyan. Okay yun. Kasi dito sa Canada,
bukod sa konti lang ang friends ninyo, minsan wala pa. So, sobrang busy ninyo. Kayo-kayo na lang. You know, lagi mong katabi, it's either yung daily routine mong mag-workout or manood na lang ng television and maglinis na lang ng bahay. Ganun. Ganun na lang. Ewan ko ba, bakit nga ba ganun, ano? Sa totoo lang, sa Pilipinas, napaka-traffic, short lang yung araw, pero nagagawa nyo pa na, alam mo yun, makalabas kayo, makapag-bonding with friends or family. Ganun. But dito, hindi nyo na magawa. Sobrang, hindi ko alam, iba yung ano dito, iba yung routine. Kung iba nagtatanong, bakit ganun nga, ano? Tanong ng mga tao lagi dito sa Canada. Puro trabaho. Yung ibang Filipino kasi, like, nagtatrabaho 2, 3. Siyempre, hindi mo naman sila masisisi dahil may sinusuporta ang family. Nagdalawang trabaho rin ako before. Hindi ko rin, kinaya ko naman, pero parang wala ka ng buhay. Kaya puro ka na lang ganun. So, mas maganda maghanap ka ng isang trabaho na medyo maayos-ayos yung sahod. Yun. Dito sa Canada, ganun. Pero dahil sa inflation, sa mga ganyan, madami ding, mas maganda pa rin naman yung may time ka sa sarili mo. Yun. Kasi kapag puro ka trabaho, ay Diyos ko po, Ginoo. Parang lumipas lang isang araw, zoom. Tapos bukas ganun na naman. Wala naman. Yung ibang bansa, sabi nila sa Japan, puro daw trabaho. Well, ganun daw talaga doon. Pero dito parang ganun na rin. Pero usually, depende naman yan sa handle lang ang inyong buhay. Sisingit na tayo dito. Kaya mag-alala guys, kahit ako yung nagbi-video, is ano naman, maganda tong camera ko kasi handy siya. So hindi siya masyadong how do you call this one? Hindi siya masyadong mahirap i-control. Like yung phone, kailangan i-mount mo pa or hawakan mo lang ng In ganito. 300 Napaka-handy. meters, turn right onto Boundary Road. Boundary Road na raw. So we still have 18 minutes to go. So dito, kapag sinabi ng Google Map ninyo na ganung oras talaga ang biyahe. Now Which turn is- right onto Boundary Road. Which is, ang sasabihin is, sabi nila, ano yan, kapag nag-drive ka, sabihin 30 minutes. Yung 30 minutes na yun, kasama na traffic, minsan, kunwari, 30-50 kilometers per hour. Alam mo, nakakalculate niya talaga. Ang galing ng technology, no? So, yun yan. So, tapos dito sa Canada, yan mo lang, i-set mo lang yung sarili mo na you bound for the rules. So, pag sinabing rules, kailangan yung kilometers niya, kung gano'n lang yung pagdadrive niyo, gano'n lang. Huwag kayong lalagpas man kayo ng speed. Okay na yung kunwari 100, 105, ganyan. Huwag naman yung darating sa point na 100 pero 115, 120. Ayan. Nangyari sa atin yun na nahuli tayo ng pulis dati. Nakakatuwa dahil sorry, doon ako nakatingin guys. Siyempre doon tayo sa road. Dahil night shift ako nun. Gusto ko nang matulog. Tapos pag 100 kilometers siya pero naka 115 ako. Sabi ko, oh my goodness. Tapos may pulis pala dun sa gilid nag-aabang. Nawangwang tuloy ako. But, it is what it is, right? So, accept the reality na kasalanan mo talaga yun. Kasi, pagkasalanan mo, hindi ka na dapat sumasagot. Kasi ganito, ganong reason out. Kasalanan mo talaga. Yun ang natutunan ko na I learned dito sa Canada na kailangan huwag ka na mag-reason out kung mali ka. Kung tama ka naman, make sure na dineliver mo yung words mo understandable yun.
Ganun pala yun. So, nakapag-empake na kami, pero like siguro almost like patapos na, like 80% na. So yung iba binibili ko pa, like yung pabili ng kapatid ko, pabili ng mga kamag-anak, mga sa family ng wife ko, ganun. So, we're so excited kasi uuwi kami dahil maraming kaming madadatnan. Like, we have a new baby in the family sa wife's side ko. So, and then bibinyagan siya. Ang daming video na mangyayari. So, sana mag-upload ko lang talaga ng... Masipag naman ako mag-upload. Basta maganda lang ang internet connection. Kasi yung mga app yata, nagre-relay ba sila sa wifi kapag dina-download? Download, yes. Pero pag yung tina-transfer mo, inaayos mo, kailangan pa rin ng wifi. So, luckily, yeah. Nakakatuwa dahil pag uwi namin, medyo inutusan ko yung sister ko na gawin ito, gawin yan. So, pagdating namin, maayos naman. So, titira kami doon sa aming pinatayong small na bahay na mayroong parking space. So, papakita ko rin sa inyo yun. And sana umabot ako dahil traffic. Ito yung, hindi na traffic. Traffic. Naka-go signal. Dapat masanay na tayo nakausap natin ang sarili natin sa camera. Pero hindi, di ba? Kapag kausap mo sarili mo, hindi eh. Kausap mo yung camera. Parang syempre, spread mo rin, dina-download mo. Kinakausap ko din kayo. Uwi na ulit. After a year akong di nakauwi, my wife and my daughter, almost like 5 years. Sobrang saya. Maraming mangyayari. There will be some things na hindi na natin bibidyohan kasi private na siya. Pero dami tayong gagawin. And abangan ninyo nga ulit yung Thailand adventure namin. It's with me, my family, not my family, like ako and yung sa wife ko. Ilan lang kami pupunta sa Thailand. Yeah. Because my mom can't and my dad can't na. Kasi ang mom ko is nagka-diabetes, so naputol na yung left side niya ng paa. Yung dad ko naman na stroke, until now hindi pa makapaglakad ng maayos. And yun ang unang yung tatandaan, guys. Kahit sabihin yung mga magulang nyo, ganun na hindi nyo sila basta-basta mapapapunta sa ibang bansa dahil ang insurance is a must. Masyadong malaki and ayaw nyo namang i-risk ang kanilang health, di ba? Hindi no. Kaya nga sabi nila, like, habang bata pa kayo, travel. Kasi pag tumanda na kayo, limited na. Hindi na siya basta-basta. Yun. Ang dahil ko ng kwento. Traffic eh. Sige, balikan ko kayo mamaya. So, nakarating na tayo guys dito. No? Nakapasok na ako actually. Yan yung building ng... Nakikishare sila ng building. Pero ito yung 4-1-1. Dito sa may Steel Creek, something ganyan. So, nakapasok na ako kanina. And then, pumunta ako sa inside. Tapos sabi daw, maghintay daw ako ng 1 hour. So, that's it. Nakapasok na ako sa loob, napuntahan ko na, pinasok ko yung papers. Hindi ko na na-vlog kasi nga late na ako. So, hindi naman late, pero 4 minutes na lang, 10 o'clock na sa aking schedule. Tahimik naman sila doon, hindi naman sila stricto. Pero bumalik ako sa car, kinuha ko tong camera, tapos papasok ulit ako sa loob. Mag-wait tayo ng 1 hour daw, tatawagan daw nila ako. So, I decided na mag-vlog na lang muna. So, yung sa mga kukuha dyan ng permit para mailipad nila yung kanilang mga pets. Dito siya sa 4321 sa may Steel Creek. So, yan. Hindi ko alam. Punta lang tayo sa cafeteria. Ano lang siguro. Tambay-tambay. Tapos, tatanggal tayo ng mga files natin dahil kanina naputol na ako dahil wala na akong memory, napuno na. So yan, papasok muna tayo sa loob.
Washroom muna kaya tayo. Washroom. So, merong cafeteria dyan. Washroom muna tayo. Tapos yan yung paakyat. Papunta dun sa 4th floor. Washroom muna tayo. Nasa washroom. Hugas ng kamay, magkakalimutan guys. Ganda ng cafe nila dito sa loob. May lounge. So, sana lahat ng office may ganito, no? Ganda. Scan mo lang. Hanggang dito sa likod. So ito na nga, naghihintay tayo ng 1 hour dito sa cafeteria. Unfortunately for me, nakapagkape na ako at nakakain na ako sa bahay. And I cannot eat anymore. Sobra na yun. And gastos pa yun. Hindi naman. Pero pag busog ka na, hindi ka na nakakain. So maghihintay na lang tayo dito sa lounge. Ginagawa ko, nag-i-scan ako ng phone. Tapos tumawag ulit ako sa yung flight pala namin is from YVR, which is from Vancouver to Korea, which is Incheon, and then Incheon to Manila. So making sure lang na talagang nakabook kayo and nakabook yung inyong pet with you. Double check nyo lagi. Ako kasi kinukulit ko talaga. Wala mo sa mga ulit, diba? Para sigurado talaga na wala kayong aberya pagdating ninyo sa airport kasi mahirap na. Pag nandun na kayo, like, you know, best example, yung luggage ninyo, pag hindi nyo winnie, tapos dun pa kayo magtatanggal, like, dun nyo pa i-arrange yung mga dapat tanggalin, mahirap na. Maganda na yung sigurado. Kaya ang maganda talaga kapag kayo nagpa-travel is meron kayong sariling weighing scale. Like, yung nabibili lang. Hindi naman ganun kamura, hindi rin naman ganun kamahal. Sakto lang. And at least magagamit niyo siya for the longest time. Nagkaroon ako ng isa noong dati, pero nasira din. Pero kahit pa paano, nagamit naman namin siya in most of our trip. So, bumili na naman ako ng bago. And it cost around $25. Hindi naman ganun kamahal. Pero at least, magagamit niyo pa siya for the next couple of your trip. So, waiting lang tayo. And magdi-delete ako ng ibang video ko para kasi na-download ko na lahat sa YouTube. So ngayon, di-delete ko para makapagkaroon pa tayo ng memories dito sa ating camera. So, I'll see you in a bit. We're going up. Up and right. Ay, may salamin. Sa kabila walang salamin eh. So, mo tayo sa 4th floor. Yan. May salamin. Kukunin na natin yung documents, Marsha. Sana everything is approved. So, pagdating nyo sa 4th floor, elevator, turn left. Yan. And doon tayo pupunta. Kunin na natin yung documents. And floor. So, yun na nga. Nakuha na natin yung mga papers. Nilagyan lang ng seal, ng tatak. Saka pinirmahan lang. We'll see pagdating sa airport on next week on Thursday. Now, pupunta tayo sa So, bumili tayo ng hot chocolate and croissant here sa Prado. Mahirap pala. Mahirap pala yung walang ano dito, stand sa camera.
So, ang ginawa natin is tapos na tayo sa ating errands dito sa CFIA. So, hey Meta, what is the meaning of CFIA? CFIA stands for Canadian Food Inspection Agency. So, Responsible for safeguarding Canada's food supply and plant and animal resources. perfect. So, sabi ni Meta ko, ang CFIA is Canadian Food ano ulit yun? Ang hina ng memory ko. Hey Meta, what is CFIA? So, CFIA means, sabi ng ating Meta, is Canadian Food Inspection Agency. So, yun yun. So, tapos na tayo. So, kailangan nyo yun pag kayo magta-travel with your pet, and this is my first time. So, lahat research lahat. So, lahat ng documents is nandito na. Dami na. So, wag nyo kakalimutan, it's better for you to have one folder. Nandun na lahat. Especially pag nagta-travel kayo. Oo, kasi in case something happen, nandyan lahat. So, ang ginawa lang nila, nilagyan nila ng stamp over here. And, may isa pa may ginawa pa, parang pinirmahan lang. So, pinirmahan lang yata dito. So, ito lang naman daw ipapakita nyo. You have to fill up this form na napiprint out ito sa website nila. So, yun, tapos na tayo dito. And then, next stage naman is going to the airport and i-check in natin yung ating aso. Check-in means like, dadali natin siya sa cabin. And magandang matutunan yung mga ganitong bagay kasi learning the process at paiba-iba kasi siya siguro every year. We never know. Yun naman, maganda naman yun. And ang kwento ko lang, may nakasabay akong like couple sila, may 60s na. So dadalhin daw nila yung dog nila, maliit lang din. And papunta sila ng Europe. So medyo mahirap magkaintindihan kasi yung English nila, like Europe is malakas pa, matapang. Malakas pa yung accent nila. And nahirapan sila kasi iba kasi bawat country, 'di ba? So sa country nila may ibang hinihingi pa, pero dahil pa iba-iba rin sila ng vet. So kaya nahirapan sila mag-fill up ng form, tapos yung kanilang kaya mahirap magkaroon ng ng doctor na hindi reliable yung sa pet ninyo. Kaya kailangan make sure na advance yung inyong gagawin para magka-issue man, magka-aberya man, magiging okay ang lahat after. At least may time kayo na ayusin ang lahat. And yes, kumuha na tayo ng hot choco and kakain tayo ng croissant today kasi gutom na ako, magla-lunch time na, 11:35 na. So para pagdating natin sa work, trabaho na. So yan, dito tayo sa Highway 1. Highway 1. Papunta na tayo ng work. Dito tayo nag-shortcut papuntang Highway 1. Canada Way. Ito yung pinaka-busiest na highway ever. Papuntang Vancouver, Burnaby, anywhere. Papasok ng city. So, yan, papunta tayo. Ito ang way na to, pa-Hope to. Yan. Diyan naman nagtatrabaho yung ipag ko sa casino. Yan, casino yan. Great Canadian Casino. Yes. Nandito na ako sa may Keep left to stay on TC1 East. Coquitlam. So ngayon, punta tayo sa bridge na yun. Doon tayo pupunta. That's it. Bridge na tayo, guys. Ang tawag naman sa bridge na yan is Portman Bridge. Portmann. Portman Bridge. So dito yan sa may Highway 1. So lagi niyo yan madadaanan. So dalawang bridge ang nadaanan ko ngayong araw. Galing sa
bahay papuntang work. So magkaiba siya ng location. So yan yung Portman Bridge. In 2 kilometers, keep a right to stay on TC1 east toward home. So dito 90 kilometers per hour. So thank you guys sa pagsama sa akin today. That's my errand. Errand lang kasi hindi siya errands. So mamaya bibili lang naman ako sa grocery ng mga kulang, papunta ng mga pasalubong and some things na kailangan namin sa aming pag-travel and pagbalik sa Pilipinas. And kung meron kayong mga tanong, suggestions, siguro tanong na lang, wag na suggestions. So kung may mga tanong kayo regarding this video, regarding the CFIA, let me know. Just comment lang kayo dyan below and I'll get back to you. And thank you guys for watching this vlog. Don't forget to like and subscribe. And it's up to you guys kung you want to click the notification bells para lagi kayo ma-notify sa bawat vlog ko. And see you guys. Peace out.